one glance, nothing else seemed to matter. What about him is once you've made the jump, there's no discussion. He has the potential for violence. Sometimes I feel like I don't know you. You know everything you need to know. It was consensual. Nagsimula ang kwento sa kabundukan, kung saan nagsasaya ang mga hiker sa magagandang tanawin. Biglang, isang trahedya ang naganap na nagdulot ng pagkahulog ng mga umaakyat. Samantala, isang dalaga naman na nagngangalang si Alice, na nakatira sa abalang lungsod ng London, kasama ang kanyang kasintahang si Jake. Isang araw habang papunta siya sa trabaho, nakita niya ang isang lalaki na nagngangalang si Adam, na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang mukha ni Adam ay hindi mawaglit sa isipan ni Alice sa buong araw, na nagpapahirap sa kanya na mag-focus sa trabaho. Nang maglaon, nagpa siya si Alice na subukang makipagkita kay Adam sa kanyang lunch break, at umaasang makikita siyang muli. Swerte namang nakita niya si Adam at nagtitigan sila, na lumikha ng koneksyon sa pagitan ng dalawa. Iminungkahi ni Adam na sumakay sila ng taxi at pumayag si Alice nang walang pag-aalinlangan. Habang nasa biyahe, mas nagiging close sila at tumindi ang kanilang chemistry, hanggang sa tuluyan na silang sumuko sa kanilang mga gusto, at nagsalo sila sa isang maiinit na tagpo. Natagpuan ni Alice ang kanyang sarili na naakit kay Adam, kahit na nakukonsensya siya sa pagkakaroon ng kasintahan. Sa kabila ng pagsisikil niya sa kanyang nararamdaman, hindi maiwasan ni Alice na isipin si Adam. Kinabukasan, tumitingin si Alice sa mga libro sa isang tindahan nang makakita siya ng libro tungkol kay Adam na gumawa ng kabayanihan sa panahon ng isang aksidente sa bundok na siya namang makikita sa simula ng pelikula. Humanga si Alice nang malaman niyang maraming buhay ang nailigtas ni Adam. Nakaramdam siya ng matinding paghanga sa lalaki at nagpa siyang bisitahin ito sa kanyang tahanan. Pagdating ni Alice ay malugod siyang tinanggap ni Adam at lalo silang naging close habang nag-uusap. Tinanong ni Alice si Adam tungkol sa aksidente at ikinuwento nito sa kanya ang tungkol sa mga kakilakilabot na nangyari at ang mga taong nawala sa kanya. Naantig si Alice sa kwento ni Adam at nakaramdam ng malalim na koneksyon sa binata. Gumawa siya ng isang malaking desisyon na iwanan ang kanyang boyfriend na si Jake at piliin si Adam. Inimpak niya ang kanyang mga gamit at pumunta sa bahay ni Adam, ngunit pagdating niya doon ay nakilala niya ang isang dalaga na nagngangalang Deborah. Noong una, inakala ni Alice na si Deborah ay nobya ni Adam, ngunit gumaan ang kanyang loob nang malaman niya na si Deborah ay kapatid ni Adam na nagbigay ng kanyang address kay Alice. Nang sa wakas ay umuwi na si Adam, sinabi sa kanya ni Alice ang tungkol sa kanyang desisyon at kung ano ang nararamdaman niya para sa binata. Pareho silang napaka-emosyonal at niyakap ang isa't isa. Nagbahagi sila ng isang espesyal na sandali at nagsimula ang kanilang bagong paglalakbay bilang magkasintahan. Kinaumagahan, nakita ni Alice ang kanyang sarili na masayang naninirahan sa lugar ni Adam nang dumating si Joanna Noble, isang reporter mula sa Guardian, upang interviewin si Adam tungkol sa Himalayan Project. Habang abala si Adam sa interview, ginalugad naman ni Alice ang kanyang tahanan. Nang maglaon, inanyayahan ni Adam si Alice na sumama sa kanya para sa claiming lesson, kung saan nakita niya sina Deborah at Klaus, ang may akda ng isang aklat na natuklasan nung nakaraan. Nasasabik si Alice sa lumalagong relasyon nila ni Adam at ibinahagi niya ang balita sa kaibigan niyang si Sylvie na may pagdududa sa kanyang nararamdaman para sa lalaki. Pinilit ni Alice na ipakilala si Sylvie kay Adam, ngunit nagambala ang kanilang mga plano nang nakawin ng isang magnanakaw ang bag ni Alice. Pinuntahan siya ni Adam at dinakip ang magnanakaw, kaya nagpapasalamat si Alice sa kanyang katapangan. Gayunpaman, nabigla siya nang ipagtapat ni Adam ang kanyang pag-ibig at inalok siya ng kasal. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Alice ng liham na nagbabala sa kanya na mag-ingat kay Adam dahil maaaring hindi niya ito lubos na kilala. Hinarap ni Alice si Adam tungkol sa liham, ngunit tiniyak nito na may naninira lamang at nagpasya silang gawin ang susunod na hakbang sa kanilang relasyon. Sinurpresa ni Adam si Alice sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang magandang simbahan kung saan sila ikinasal. Pagkatapos ay nag-honeymoon sila sa isang pribadong cabin kung saan sila nagre-relax at tuklasin ang mga paboritong lugar ni Alice. Sa kanilang oras na magkasama,
Kinukunan ni Adam ng isang masayang larawan si Alice, at ginugol nila ang kanilang araw ng kasal sa paglalakad at pagkakaroon ng magandang oras na magkasama. Kinagabihan, nagsalo sila sa isang maiinit na sandali bilang mag-asawa. Sa kanilang pag-uwi, natuklasan ni Alice ang isa pang nakakabagabag na sulat sa labas ng kanyang pintuan na nagsasaad na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali sa pagpapakasal kay Adam. Sa pag-aakalang galing ito sa kanyang ex na si Jake, sinubukan niyang tawagan ito, ngunit laking gulat niya nang sumagot ang kanyang best friend na si Sylvie. Lumalabas na silang dalawa na ng kanyang ex na si Jake. Nang maglaon, dinala ni Adam si Alice sa isang party, kung saan sila ay nakipaghalubilo sa kanyang kapatid na si Deborah. Sa gitna ng pag-uusap ng maghipag, niregaluhan ni Deborah si Alice ng isang magandang kwintas. Lumipas din ang mga buwan hanggang sa isang araw, sa presentasyon ni Alice sa senior staff ng kanyang kumpanya, naputol ang kanyang presentasyon ng isang tawag mula kay Joanna Noble, ang reporter na nag-interview kay Adam kamakailan. Ibinunyag ni Joanna ang pagtanggap ng mga nakakabagabag na mensahe na nagpaparatang sa maling pag-ugali ni Adam mula sa isang misteryosong babae. Si Alice ay naliligo nang magsimula siyang mag-alinlangan tungkol sa kanyang asawang si Adam. Napagtanto niya na maaaring hindi niya ito lubos na kilala gaya ng iniisip niya at nagsimulang tanungin ang kanyang sarili sa kanyang desisyon na pakasalan ito. Lalo siyang naghinala nang makakita siya ng isang bungkos ng mga liham sa kanyang wardrobe. Isa rito ay nagsasaad tungkol sa kung gaano kalungkot ang sumulat sa mga ginawa ni Adam. Habang binabasa ni Alice ang sulat, ay biglang pumasok si Adam kaya mabilis niyang itinago ang sulat mula dito. Kinabukasan, napansin ni Adam na kakaiba ang ikinikilos ni Alice at nagtanong siya tungkol dito. Sinabi nito na tumawag siya sa kanyang opisina at nalaman niya na siya ay pumunta sa isang doktor, ngunit itinanggi ito ni Alice at sinabi na siya ay masyadong abala. Nang umalis si Adam sa bahay at pagkatapos makakita ng misteryosong sulat, nagpasya si Alice na siya satin ang address na nakasulat dito. Narating niya ang lugar at nakilala ang ina ng sumulat na nagsabi sa kanya na si Adele, ang dalaga na sumulat ng mga liham, ay nawawala sa loob ng 8 buwan. Ipinakita ng ina kay Alice ang isang hubad na larawan ni Adele na kinunan malapit sa isang estatwa, kung saan kinunan minsan ni Adam ng hubad na larawan si Alice. Nagsimulang maghinala si Alice na maaaring may papel si Adam sa pagkawala ni Adele. Umuwi si Alice sa kanyang asawang si Adam. Kinumpronta siya nito at pilit siyang iginapos gamit ang isang lubid sa mesa at humihingi ng mga sagot tungkol sa kanyang mga itinatago. Inamin ni Alice na nabasa niya ang kanyang mga sulat at sinabi sa kanya ni Adam na iyon ay bahagi ng kanyang nakaraan at mahal siya talaga nito. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga hinala ni Alice at nagkunwari siyang pumunta sa banyo upang makatakas. Sinundan siya ni Adam, ngunit nakatakas na siya at pumunta sa malapit na istasyon ng pulis para gumawa ng nakakagulat na akusasyon. Inireport niya na ang kanyang asawa ay nakagawa ng pagpatay, ngunit ipinaliwanag ng opisyal ng pulisya na hindi nila maaaring muling buksan ang kaso ng pagkawala ni Adele nang walang konkretong ebidensya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Alice ang diumano'y pagkakasangkot ni Adam sa panggagahasa kay Michelle, ngunit walang inihain na ulat. Samantala, dumating si Adam sa istasyon ng pulisya upang ipaliwanag na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Naghinala si Alice tungkol sa isang bagay, ipinagtapat niya ito kay Deborah at sinabi sa kanya ang lahat. Ipinakita ni Deborah kay Alice ang isang titanium anchor na ginagamit para sa pag-akyat ng bundok. Sinabi niya kay Alice na ang anchor mula sa isang aksidente ay peke, kaya naisip niya na may isang tao, na posibleng si Adam, ay maaaring pinakialaman ito upang pagtakpan ang isang bagay na masama. Ipinakita ni Alice kay Deborah ang isang larawan na nakita niya sa apartment ni Adele. Ang hubad na larawan ni Adele ay kinuha ni Adam malapit sa parehong estatwa kung saan nakuna ng larawan si Alice na hubot-hubad. Lalo itong ikinabahala ni Deborah sa inaasal ng kanyang kapatid. Habang patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang mga hinala, lalong naging maingat sina Alice at Deborah sa mga kilos at motibo ni Adam. Nagsisimula na nilang isipin na maaaring ibinaon ni Adam ang katawan ni Adele sa ilalim ng rebulto. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumawag si Adam sa bahay ni Deborah. Hindi pinansin ng dalawang babae ang mga pagtatangka ni Adam na makipag-ugnayan sa kanila at umalis sila sa lugar. Ipinahayag ni Deborah na nagpapadala siya ng mga liham kay Alice upang protektahan siya mula kay Adam.
Binisita naman ni Adam ang bahay ni Deborah at nakita niya ang ilang mga hubad na larawan ni na Adele at Alice sa mesa. Dahil dito ay naghinala siya na maaaring nasa kinalalagyan sila ng rebulto. Samantala, narating ni na Deborah at Alice ang rebulto at nagsimulang maghukay. Sa kalaunan ay natagpuan nila ang bangkay ni Adele. Sa gulat ni Alice, nakita niya ang kwintas sa liig ni Adele ay kapareho ng ibinigay ni Deborah sa kanya. Sa isang nakakagulat na twist, natuklasan ni Alice na si Deborah at hindi si Adam ang pumatay kay Adele. Inamin ni Deborah ang krimen na dulot ng kanyang labis na pagmamahal sa kanyang kapatid na si Adam. Ito ay humantong sa isang marahas na paglalaban sa pagitan ni na Alice at Deborah na nagtapos sa pagdating ni Adam sa tamang oras. Nang subukang salakayin ni Deborah si Adam, pumasok si Alice at gumamit ng flare gun upang paslangin si Deborah. Dahil sa pangyayaring ito, nagkahiwalay ng landas sina Alice at Adam. Sa isang mapanimdim na sandali, ibinunyag ni Alice na muli silang nagkita ni Adam pagkalipas ng 2 taon, ngunit hindi sila nag-usap, kaya naiwan ang kanilang hinaharap na walang kasiguraduhan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, turn on ang notification bell, mag-iwan ng like at i-share para matulungan ang channel. Salamat sa panonood mga kabuso.